So, ang plenary indulgence, ito po, may dalawang, yung two kinds of indulgence. Partial and plenary indulgence. Ano ba yung indulgence? Yung indulgence, ang pagkuha sa parusa ng kasalanan na napatawad na. Take note kailangan yung kasalanan mo napatawad na bago ka mag-enjoy ng indulgence. Ang indulhensya, hindi po ito pagkuha sa kasalanan dahil mapatawad yung kasalanan mo sa Sacrament of Reconciliation. So, itong plenary indulgence, ang pagkuha, every time magkasala tayo, kapatid, maliit na kasalanan, may maliit na parusa dahil justice ang Panginoon, no? Kung malaki yung kasalanan mo, malaki din yung parusa ng Diyos, di ba? So, kung nagumpisal ka, nandyan pa yung parusa. Napatawad yung kasalanan mo. Kaya nga, babalik pa yun dahil may parusa pa mabigat. Kailangan mo bayaran. So, paano natin mabayaran? Yung mga maraming mga parusa natin, mga 7 punishments of the 7 mortal sin. Example lang So, ang gawin mo, kung partial, example, 7 mortal sins, 7 temporal punishment. No? 7 din. Dahil may corresponding So, kung nangumpisal ka, nawala na yung kasalanan mo, nanatili pa yung 7 parusa mo. Pero yung kasalanan mo, napatawad na. So, anong gawin, Father? So, mag-enjoy tayo sa indulgence. Indulgence is a remission of temporal punishment. Temporal punishment, mawala. Remission of the temporal punishment of the sins which are already forgiven. So, napatawad ang kasalanan mo. Konektado siya sa Sacrament of Reconciliation. So, matapos na mapatawad na yung kasalanan mo, may gagawin ka pa na indulhensya. So, may dalawang uring indulhensya, partial and plenary. Example, 7 yung temporal punishment mo. Napatawad na yung 7 kasalanan mo. Okay? And then, nag-enjoy ka sa partial indulgence. So, ito lang yung nakuha. Pero may 5 pa. Natira. Pero, yan po ang partial indulgence. Example. Pero yung plenary indulgence, kung mag-enjoy ka sa plenary indulgence, ito, lahat ay nakuha. Nawala na yung parusa. No? So, paano? Kalimitan yung sagot. Gusto ko ng plenary indulgence, Father. So, paano? Una, general intention. Dapat hingin mo. Dahil sabi ni Kristo, humingi kayo sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo, di ba? Malinaw na malinaw yan sa banal na kasulatan. Pangalawa, general intention to receive plenary indulgence, kapatid. Pangalawa, kapatid, state of grace. No. Paano ba maging state of grace, Father? Mangumpisal ka. Lahat ng kasalanan ng pagsisihan natin. Yan po. State of grace. And then, pangalawa, magsimba ka sa araw na yan kung gusto mo mag-receive ng plenary indulgence. Pang-apat, mag-receive ka ng Holy Communion. Pang-5, no? Avoid even venial sins. Yung mga maliit na kasalanan natin, i-avoid natin. Pang-6, the prescribed work ng simbahan dapat mong gawin. Ano ba itong prescribed work? I-discuss ko mamaya, ha? Magpili ka ng isa nito, no? So, pang-6 is prescribed work. Pang-7, dapat isali mo ang intensyon ng Papa. 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory Be. Okay? I-review mo lang ito, ha? So, ano ba yung prescribed work, Father? Kung makumplito mo itong kondisyon, you receive plenary indulgence. Ang plenary indulgence, ma-receive natin once a day. Kung ang kondisyon, itong 7, na-follow mo. Ano ba itong prescribed work, Father, na dapat gawin natin? Una, pwede ka mag-holy hour, 30 minutes. 30 minutes sa Adoration Chapel. Ano pa, Father? Ang gagawin ko, ito yung prescribed work. Magpili ka lang dito. Pero itong condition, itong 7 condition, dapat masunod natin. Una, general intention. Pangalawa, state of grace, mangumpisal ka. Pangatlo, magsamba. Pang-4, mangumunyon. Pang-5, avoid even venial sins, mga maliit na kasalanan. Pang-6, prescribe work ng simbahan, dapat gawin mo. Isa na yon ang adoration, 30 minutes.
the whole family mag-pray ng rosary, they can receive plenary indulgence. Yan po ang prescribed work. Ano pa? Magbasa ka ng Biblia 30 minutes, contemplation of the Word of God, 30 minutes. Ano pa? November 1 and November 8, bibisita ka sa puntod ng mga mahal natin. November 1 and November 8. No? Ano pa? Ang prescribed work. Mag-attend ka ng misa sa pari na bagong napari. Bagong napari. Unang misa niya, katamisa ang tawag doon. No? Yan ang prescribed work. Ano pa yung prescribed work? Yung Easter Vigil. Mag-renounce ka sa baptism. Renouncement. Yung promises natin. I-renounce mo ba? Ang demonyo. I do. No. Ni-renounce mo ba yung paraan niya? I do. Ni-renounce mo ba yung mga kasinungalingan ng demonyo? I do. No. Do you believe in the Father? I believe. I do. Do you believe the Son? I do. So, the promises of baptismal promises natin. So, yan po ang prescribed work. Pero kung araw-araw, pwede ka magdasal ng rosaryo together with the family. You can receive plenary indulgence. Not only you, but the whole family. Example, kung na-receive mo ang plenary indulgence sa araw na ito, isang beses lang yan sa isang araw. Kung ma-receive mo ang plenary indulgence, ito kapatid, itong 7 punishment mo, lahat mawawala. Kung mamatay ka sa araw na ito, dahil mamatay naman tayo, sutoy kayo mong kalag sa langit, murag squitis. So, yan po kapatid. So, siguro, yung mga temporal punishment mo kapatid, enjoy the plenary indulgence. Okay?